May mga tao talagang dumadaan sa buhay natin nang hindi natin inasahan. Minsan, isang araw lang. Minsan, isang buwan. At minsan, isang gabi lang. Pero kahit gaano kaikli ang panahong iyon, nag-iiwan sila ng mga aral na habang buhay mong dadalhin. Si Ariana Cruz ay 23 taong gulang. Isang simpleng hotel receptionist. Panganay sa 3 magkakapatid. At tulad ng maraming panganay, sanay siyang unahin ang pangangailangan ng iba bago ang sarili niyang pangarap. Mula na magkasakit ang kanyang ama at tuluyang nang mawala, siya na ang tumatayong pangalawang magulang sa kanilang pamilya. Hindi madali, pero wala siyang choice. Kailangan niya maging matatag. Kailangan niyang lumaban araw-araw. Ma, alis na po ko. Anak, kumain ka muna. Mamaya na po, baka malate ako. Sanay na siyang ganon, gigising ng maaga, magtatrabaho buong araw, uuwi ng gabi, at matutulog na lamang ng pagod. Paulit-ulit, para umiikot na gulong ang buhay niya. Hanggang sa isang gabing magbabago sa lahat. Malakas ang ulan ng gabing iyon, punong-puno ng guest ang hotel. Abala ang lahat. Nang bumukas ang glass door, pumasok ang isang matangkad na lalaki. Basang-basa sa ulan. May suot na itim na coat at seryosong ekspresyon. Good evening, sir. Welcome po. Please, one room. May reservation po ba kayo? Wala. Tahimik lamang ang lalaki, parang may mabigat na iniisip. Parang may tinatakasan. Mabilis na inayos ni Ariana ang check-in. Ngunit bago umalis ang lalaki, may nahulog na litrato mula sa kanyang wallet. Pinulot iyon ni Ariana. Larawan ng isang masayang pamilya kasama ang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Justine. Sir, nahulog po. Thank you. At iyon ang unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi alam ni Ariana kung bakit, pero may lungkot sa mga mata nito. Lungkot na pamilyar sa kanya. Lungkot ng isang taong matagal nang lumalaban mag-isa. Kinabukasan, nakita niya ulit ang lalaki. Nakaupo sa hotel cafe, mag-isa at tinitirigan ang tasa ng kape. Good morning po, sir. Morning. Mukhang hindi po kayo nakatulog. Nakakatakot matulog minsan. Bakit po? Kasi pagising mo, nandyan pa rin lahat ng problemang iniwan mo. Hindi nakasagot si Ariana dahil totoo. Minsan nga, ganoon ang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, naging pamilyar na mukha si Justin Davis sa hotel. Doon nalaman ni Ariana na isa pala itong matagumpay na businessman. Mayaman, sikat, at hinahangaan ng marami. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na iyon ay isang lalaking pagod na pagod na. Alam mo ba, Ariana? Po, sir? Akala ng lahat kapag may pera ka, solve na lahat. Hindi po ba? Hindi. Napangiti si Ariana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Justine. Hindi ang businessman, hindi ang mayamang lalaki, kundi ang taong nasasaktan na rin tulad niya. Dumating ang mga araw na naging magkaibigan sila. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at unti-unting nagiging komportable sa isa't isa. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ariana. May sakit ang ama ni Justine, malubha at hindi na rin magtatagal. Iyon ang dahilan kung bakit pansamantala itong umalis sa syudad. Pagod na siyang magpapanggap na okay. Ariana, po sir? Mind you if I ask you na anong pangarap mo? Ako po? Oo. Gusto ko maging author. Then, why aren't you writing? Dahil kailangan kong mabuhay. Tumahimik si Justine dahil minsan ganun kasakit ang realidad. May mga pangarap na kailangang isintabi para mabuhay. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo silang naging malapit. At hindi na may kakaila ni Ariana ang nararamdaman niya. Nahuhulog na siya. Ngunit alam niyang imposible. Mayaman si Justine, simple lang siya. At higit sa lahat,
Alam niya nga aalis din ito. Isang gabi, nakatanggap si Justin ng tawag. Biglang nagbago ang ekspresyon nito, namutla at nanginginig. Dad! Tahimik. Pagkatapos ay bumagsak ang telepono mula sa kaniyang kamay. Pumanaw na ang kaniyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ariana ang lalaking laging matatag, na umiiyak, nawasak, na nawawala. Lumapit siya rito at tahimik na yumakap. Walang salita, walang payo. Presensya lamang niya. Okay lang umiyak, sir. At doon tuluyang bumagsak ang mga pader na matagal nang itinatayo ni Justin. Lumipas sa mga araw, dumating ang oras ng pag-alis ni Justin. Nakaupo silang dalawa sa rooftop ng hotel. Tahimik, parehong alam na ito na ang huling gabi nila. Sir? Pwede po bang humiling? Ano yon? Kahit isang gabi lang. Kahit isang gabi lang, kalimutan nating may problema. Kalimutan nating may responsibilities. Kalimutan nating masasaktan tayo bukas. Napangiti si Justin. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, nararamdaman niyang huminga ulit ang puso niya. Nag-usap sila buong gabi tungkol sa buhay, pangarap, takot, pagkabigo at pag-asa. Alam mo kung bakit espesyal ka? Bakit po? Hindi mo sinusubukang ayusin ako? Ha? Pinili mo lang samahan ako. At minsan, iyon lang talaga ang kailangan ng isang tao. Hindi tagapagligtas, kundi kasama. Kinabukasan, umalis si Justin at naiwan si Ariana. Masakit sobra. Pero sa pagkakataong iyon, may naiwan ding inspirasyon. Lumipas ang isang taon, ipinagpatuloy ni Ariana ang pagsusulat. Sa bawat libreng oras, sa bawat pahina, sa bawat gabing puyat, hindi niya binitawan ang pangarap. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng email. Tinanggap ang kanyang unang manuscript. May papublish na ang kanyang libro. Napaiyak siya dahil hindi sa tagumpay, kundi dahil naalala niya ang taong unang naniwala sa kanya. Sa mismong araw ng kanyang book launching, punong-puno ang venue. Masaya ang lahat, ngunit may isang taong hindi niya inasahang makita. Nakatayo sa likuran, nakangiti at nakatingin lamang sa kanya. Si Justin. Sir? Congratulations, author Ariana Cruz. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko rin. Napangiti sila pareho at sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Ariana kung bakit sila pinagtagpo. Hindi para iligtas ang isa't isa, kundi para ipaalala sa isa't isa na huwag susuko. Huwag susuko sa buhay, sa pangarap at sa pag-ibig. Ariana, po sir, hindi na isang gabi lang. Habang buhay na sana. At sa gitna ng mga taong pumapalakpak, sa gitna ng mga pangarap na natupad, at sa gitna ng pag-ibig na dumating sa tamang panahon, ngumiti si Ariana dahil minsan, ang taong dumating para sa isang gabi lang, siya rin pala ang taong nanatili habang buhay. So, ang aral ng kwento natin ay, hindi lahat ng taong dumarating sa buhay mo ay para manatili agad. Minsan dumarating sila para tulungan kang muling maniwala sa sarili mo. Ang tamang pag-ibig ay hindi hadlang sa pangarap. Ito ang taong magpapaalala sa iyo kung gaano kakalakas kapag nakakalimutan mo na. At higit sa lahat, hindi mo kailangang maging mayaman, perpekto o magtagumpay para mahalin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng pusong marunong lumaban, magmahal at bumangon sa bawat pagsubok. Dahil sa pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay iyong dalawang taong sabay na lumalago habang tinutupad ang kani-kanilang mga pangarap. Thank you for listening. Keep safe!